operate the oven, no? Ito yung timer, on off. So, timer up to 1 hour yung maximum niya. Or kung may lagpas ka ng 1 hour na template na time, pwede mo siyang, ang ikot mo is counterclockwise para mapunta sa infinite. So, paano yung, ito yung infinite. So, set mo siya dito. Infinite yung kamay. Tapos naman, pagka clockwise naman, so time, 35 up to 60. So, 1 hour. So, ito naman is temperature. 80 pinakamababa. 260 ang pinakamataas. So, ito naman yung sunod is heating indicator. So, pagka nakaset tayo ng 180, tapos wala pang 180 yung internal temperature dun sa cabinet, so nakailaw siya. So, baba natin. Pagka ang temperature niya ay match na dun sa temperature sa loob, so ibig sabihin kung automatic, mamamatay na siya. Pagka na-reach na niya yung temperature, mamamatay na yung ilaw. So, yung ilaw is to indicate na umiinit yung heater. So, yun. Tapos, meron tayong mga accessories. No, ito yung air ductor kit at saka yung chemical para sa cleaning. Sabit ng air ductor kit, open mo lang yung door. And then, isabit mo siya dun sa mga butas. Yan. So, ganyan na. So, sa pagkakabit ng air ductor kit, binabawasan niya o nire-restrict niya yung flow ng hangin. So, kung may mga product kang niluluto na ayaw mo liparin dahil sa lakas ng hangin, pwede ka maglagay ng air ductor kit. Tapos, bago tayo dun sa cleaning, no? Sa cleaning naman, ang ginagamit natin is spray and rinse. So, spray and rinse available din kay CNM. So, set ka ng 80 temperature. Tapos, taas mo yung timer. Once na ma-reach niya yung 80, pagka namatay ito, yung ilaw na yan, ibig sabihin na-reach na niya yung temperature na 80. Once na ma-reach niya yung temperature na 80, gamitin mo itong spray and rinse. Pagka nakita mo yung mga part na madudumi, kung may makita ka ng mga oily, mga talsik ng tinapay o ano, sprayan mo lang siya. And then, pagka-spray mo, hayaan mo tumulo, ibabad mo kahit 2 minutes. Tapos kapag okay na, tumulo na yung oil o kaya yung mga dumi, punasan mo ng basahan. Or pwede kang gumamit ng isa pang sprayer, tapos ang laman ay tubig. Tapos i-spray mo siya para mabadlaman. Tapos huwag mong hayaan na yung tubig is tumulo dito sa harap. So, habang naglilinis ka, pagka makikita mo na tutulo na siya dito, wipe mo na siya. Tapos pigain mo dun sa timba para hindi tumulo dun sa control. Or kung kaya mong gumamit ng vacuum na higupin siya habang nililinis mo, mas maganda. So, yun, no? So, dako naman tayo sa warranty at sa mga hindi warranty. So, may mga hindi part ng warranty dito sa oven na to. Katulad ng gasket, salamin, ilaw. So, yun yung mga part na hindi part ng warranty. Tapos, halos lahat naman is na-cover ng warranty. Ito kasi is yun yung tinatawag na wear and tear. So, kaya hindi siya part ng warranty. So, yun lang. Thank you.